Konting tiis na lang matatapos din. Dalawa pala ito guys. Ito yung update ng ating Clash H na 130 BEC 4 channel. Dalawa yan. Yung isa ini-install ko na lang yun, mga power at MOSFET. Dito naman sa kabila hindi ko pa ito nakakabit kasi wala tayong relay din ang kulang dito sa kabila. Ito yung transformer din sa kabila. Same lang ito ng kasi same lang tong dalawang transformer, same out voltage lang to. Number 10 secondary, number 10 to, number 10 din ito. Yan o, ito kulang ng relay dito sa starting. Ito naman update nito, tumunog na ang tatlong channel nito. Yung pang dito na channel ang hindi pa, yung number 1 dito sa panel, yung hindi pa natin napatunog. 2, 3, 4 tumunog na yan. Yan, mahaba-haba din itong transformer na to. Ang sukat naman nito 8.5 inches dito hanggang dito, 8.5 yan yung transformer natin. Tingnan nyo, malapit mag-label sa case kasi ang core nito lagpas 6 inches, yung wala pang rewind. Yun, may rewind na, malapit na siya mag-label sa 8.5 na case natin. 8.5 inches. Ito din kabila, number 10 yan, magnetic wire number 10. Kaya nilagyan natin yung magnetic wire kasi 4 channel para maibigay niya talaga yung kailangan ng 4 na channel para sa tugtugan. May bigay ng supply natin ang tamang current para hindi mag-agawan yung 4 na channel, para yung sa salitang hindi kapos sa tunog kasi nagda-drop yung supply natin kapag maliit. Isa din yun. Yung kapasitor naman nito 8 muna nilagay ko, bali ang mangyayari nito 12 per PSU. Sa isang PSU dalawang channel yung nakaload ng amplifier natin. Kaya ngayon ang update muna nito, temporary muna yan kasi wala pa tayong stock. Nagtanong ako sa supplier ko, baka next month pa yung stock. Dito sa kabila wala pa ding kapasitor kasi yung stock ating hinihintay. Counting tiis na lang, magagamit natin tong sa event, baka next month operational na to, tong 2 day natin. 4 channel, pang mid natin to at pang Twitter, mid at Twitter. Pwede naman itong i-base 130 BAC, pero mayroon pang darating nito, isang amp na pang base talaga. Gagawin natin yon pag may budget. Supply nun ng ating target, balik natin sa 170 AC. Ito kasi 130 AC lang to, 130 AC. Ganito din kalaki yung transformer na gagawin natin sa 170 AC natin. Simple design lang ating module, pero danger din itong module na to kasi mataas ang voltage na handle niya. Stable bias, stable bus voltage, stable DC out. Kahit anong kuan, basta tested na to, supply hanggang 180 watt. Pero ang gagawin kong day 170 watt kasi yung MJL natin accurate lang para sa 170 watt, para may allowance para hindi sabog kasi yung stepper natin, stepper naka-modified yan sensitivity kasi ang first step nito, pagpapasukan to ng step 33 volts step na, mag-step na ito 33 volts kasi modified na yan, tested na yan kasi nakagawa na ako ng malaking amp nung una, 168 watt yun umaabot pa nga ng 170 watt sa 230 AC. Tested na yun. Kaya ito, nagbaba muna ako kasi yung
Meron naman din akong mga factory. Yan. Meron akong factory. Itong factory ko, papalitan ko kasi ng day. Gusto ko mag-day ako. DIY. Gusto ko yung gagamitin ko sa sounds ko, yung DIY ko na amplifier. Yan o, ZX5. Mahal din yung ZX5 eh. Nasa 50k yan. Ito, Rockford to. Bili nito 14,000 pan Twitter. Pero pag matapos ko tong dalawang amp na to, ito na din ang gagamitin ko pang Twitter at mid. Ito pa lang yung gamit natin. 4 na sub at 6 na mid at 4 na high. Kaya abangan next update tayo soon pag matapos.